Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwento ng bangungot at paghihigante? Sa video na ito, malalaman natin ang madilim na kwento ni Arnel at ang mga trahedyang sumunod matapos siyang ibuli ng kanyang mga kaklase. Matapos ang kanyang malagim na kamatayan, nagsimula ang mga bangungot na hindi lang basta panaginip, ito ay naging mga katotohanan na nagdala ng kamatayan. Panoorin niyo hanggang dulo at alamin kung paano natapos ang bangungot na ito. Sa isang lumang eskwelahan sa Maynila, naglalakad si Miguel sa pasilyo habang hawak ang kanyang diary. Ang mga pader ng eskwelahan ay puno ng mga poster ng mga school events at graffiti ng mga estudyante. Habang naglalakad, nakita ni Miguel sina Carlo at Jomar na nakatambay sa tabi ng kanilang lockers. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga assignments habang binubuli ng grupo ni Ricky ang ibang estudyante sa likuran. "Pare, nakita mo ba yung damit ni Arnel?" tanong ni Jomar kay Miguel. "Mukhang galing pa sa lolo niya," dagdag ni Carlo habang nagtatawanan sila. Habang nagtatawanan, napansin ni Miguel na mukhang malungkot si Arnel habang naglalakad mag-isa. Nagplano sina Miguel, Carlo at Jomar na sirain ang damit ni Arnel sa harap ng maraming tao upang pagtawanan. Nag-usap sila ng mahinahon habang naglalakad papunta sa kanilang susunod na klase. Iniisip kung paano nila isasagawa ang plano. Hindi nila alam na ang kanilang gagawin ay magdudulot ng trahedya. Biyernes ng umaga, abala ang mga estudyante sa hallway habang naghahanda para sa kanilang mga klase. Ang mga lockers ay puno ng mga gamit at ang ingay ng mga nag-uusap na estudyante ay nag-echo sa buong pasilyo. Habang naglalakad si Arnel, binagsak ni Miguel ang mga libro ni Arnel. Nagkalat ang mga libro sa sahig. Tumigil ang ilang estudyante para manood, nagbubulungan at nag-aabang ng mangyayari. "Ano ba yan, Miguel?" sigaw ni Arnel habang pinupulot ang kanyang mga libro. Hinawakan ni Jomar ang mga braso ni Arnel at hinila ni Carlo ang sinulid ng damit ni Arnel hanggang sa masira ito. Tumawa si Miguel at sinigawan si Arnel. "Tingnan nyo, may moves si Arnel." Nagtawanan ng mga estudyante habang umiiyak si Arnel. Nagsimulang makaramdam ng guilt si Miguel, pero hindi niya ito pinansin dahil sa takot na sila naman ang maging target ng pangbubuli. Hindi nila alam na ang kanilang ginawa ay magbubukas ng sugat na hindi na maghihilom. Kinabukasan, kumalat ang balita na nagpakamatay si Arnel. Sabado ng umaga, tahimik ang buong eskwelahan habang kumakalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Arnel. Ang mga estudyante ay nag-uusap-usap sa mga sulok ng mga silid-aralan, halos hindi makapaniwala sa nangyari. May mga estudyanteng umiiyak habang kinukwento ang huling araw ni Arnel sa paaralan. "Grabe, hindi ko akalain na ganun kalala," sabi ng isa habang pinupunasan ng mga luha. "Ang bait pa naman ni Arnel," dagdag ng isa pa. Kinabukasan, kumalat ang balita na nagpakamatay si Arnel sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming gamot ng kanyang ina habang natutulog ang kanyang mga magulang. "May iniwang sulat si Arnel," sabi ng isang estudyante. Pero hindi na mabasa ang karamihan nito maliban sa huling dalawang salita, "Sweet dreams." Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa isip ni Miguel. Nagsimulang makaramdam ng matinding guilt si Miguel. Hindi siya nakinig sa mga sinasabi ng mga tao sa paaralan. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at nag-isip ng mga nagawang kasalanan. Linggo ng umaga, hindi pumasok si Miguel sa paaralan, nagkunwaring may sakit. Nakahiga siya sa kanyang kama habang nakatingin sa kisame, iniisip kung paano niya haharapin ang mga pangyayari. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at pagsusuka dahil sa guilt. Tumawag si Carlo at sinabi na si Jomar ay mukhang multo, may mga itim na bilog sa mata at palaging nagigising na sumisigaw. "Pare, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi na ako makatulog," sabi ni Carlo sa telepono, halatang takot na takot. Pare, binabangungot si Jomar tungkol kay Arnel, sabi ni Carlo sa telepono.
Sa panaginip niya, hinahabol siya ni Arnel na may pulang mata at ngipin na parang mga labaha. Ang mga salita ni Carlo ay nagbigay ng kilabot kay Miguel. Nagsimula ring magkaroon ng parehong bangungot si Carlo. Sa kanilang mga panaginip, hinahabol sila ni Arnel na may pulang mata at labahang ngipin. Nagdesisyon si Miguel na hindi muna pumasok sa paaralan. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Iniisip kung paano nila malalampasan ang mga bangungot. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalalim ang takot at pangamba sa kanyang puso. Lunes ng umaga, natagpuan si Jomar na patay sa kanyang kwarto. May hawak siyang labaha at maraming sugat sa kanyang katawan. Ang mga pulis ay nag-iimbestiga habang ang mga magulang ni Jomar ay umiiyak sa labas ng bahay. Bakit nangyari to sa anak namin? Iyak ng ina ni Jomar habang yakap-yakap siya ng kanyang asawa. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon, nagbubulungan at nagtataka kung ano ang nangyari. Nagkaroon ng emergency meeting ang mga guro at estudyante sa paaralan. Lahat ay naguguluhan at natatakot. Paano nangyari to? Tanong ni Mrs. Santos ang kanilang principal. Kailangan nating malaman kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Jomar. Ang mga estudyante ay nagkatinginan, walang makapagsalita. Si Miguel ay tahimik lang sa isang sulok, hindi makatingin sa kahit sino. Nagsimula na ring bangungutin si Miguel. Sa kanyang panaginip, hinahabol siya ni Arnel na may pulang mata at labahang ngipin. Miguel, tulungan mo ako, sigaw ni Arnel habang papalapit siya ng papalapit. Nagising si Miguel na pawis at may mga marka sa kanyang tagiliran. Ano to? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga sugat. Hindi siya makapaniwala. Hindi na ako matutulog, sabi ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang mga marka sa kanyang katawan. Kinabukasan, natagpuan din si Carlo na patay sa kanyang kwarto. Parehong paraan ng pagkamatay ni Jomar. Ang balita ay kumalat agad sa buong paaralan. Lahat ay takot na, hindi alam kung sino ang susunod. Martes ng gabi, si Miguel ay nagkulong sa kanyang kwarto. Umiinom siya ng maraming kape at caffeine pills para hindi makatulog. Ang kanyang mesa ay puno ng mga basyo ng kape at mga papel. Kailangan kong manatiling gising, bulong ni Miguel sa sarili habang nilalagok ang isa pang tasa ng kape. Sinusulat ni Miguel ang lahat ng nangyari sa kanyang diary, umaasang makakatulong ito sa kanyang kaluluwa. Kailangan kong isulat lahat, bulong ni Miguel habang nagsusulat. Baka sakaling mapatawad ako. Ang mga salita ay dumadaloy mula sa kanyang utak papunta sa papel, bawat detalye ng kanilang ginawa kay Arnel. Napagtanto ni Miguel na ang kanilang ginawa kay Arnel ay bumalik sa kanila. Ang kasamaan na kanilang ipinasa ay bumalik na mas malala. Lahat ng ginawa namin bumalik sa amin, sabi ni Miguel habang patuloy na nagsusulat. Hindi kami makatakas. Habang sinusulat ni Miguel ang kanyang diary, narinig niya ang mga yapak ni Arnel sa kanyang likuran. Tumigil siya sa pagsusulat at lumingon pero wala siyang nakita. Nakaramdam si Miguel ng malamig na hangin sa kanyang batok, nagdulot ito ng kilabot sa kanya. Arnel, patawarin mo kami, bulong ni Miguel, nanginginig sa takot. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Ang huling mga salita sa kanyang diary, Sweet Dreams. Mga kaibigan, ang kwento ni Arnel ay nagpapakita ng bangis ng karma at kung paano ang kasamaan ay bumabalik ng mas malala. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, sweet dreams, at mag-ingat sa mga bangungot